Kung makikita niyo po dito sa picture na 'to mga pre, may post po dito na may picture po si Ruben Padilla diyan na hawak-hawak po yung maleta, okey? Ngayon ano pong laman ng maleta na 'to? Hindi po pera yung laman niyan, ang laman daw po niyan ay mga pirma nung mga DD sheets. Mga pirma daw po. Tapos yun daw po yung dadalhin nila sa Supreme Court, ibibigay nila dun para makalaya na daw po yung tatay nilang mayabang. So yun, kita nyo naman. Ang nilalaman daw po, parang lahat-lahat nasa 300,000 plus yung laman yan. So ang tagal-tagal na nilang nag-ikot, 'di ba, sa buong Pilipinas para lang magpapirma. Tapos ang na-collection lang po nila na pirma, mga information ng mga pribadong tao ay nasa 300,000 plus. Ngayon ang tanong dito, papaano mananalo si Sara Duterte sa 2028 kung 300,000 lang plus lang pala kayo? Kasi akala ko nasa 32 million kayo. Akala ko ba nasa 32 million kayo? Oh, bakit nasa 300,000 plus? 300,000 plus lang kayo yung nalikom ninyong mga pirma. Akala ko ba marami kayo? Ha? Basahin po natin ito pero syempre, no, bago tayo magtuloy-tuloy, yung 32 million nilangaw pala. Ayan, iniwan na kayo ng loyalista, ayan. Kaya pan 300,000 lang pala kayo. Yung 32 million, 300,000 lang pala. Okay, bago ko po tayo magtuloy-tuloy dito, ayan, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa bawat uploads natin dyan. Ayan. Okay, so basahin po natin Basahin po natin to. Hindi pera to. Maleta ng petisyon pinadala sa Korte Suprema. Isang eksenang agad naging viral ang pagdating ni Boy Sili tuloy, sorry. Padilla sa Korte Suprema habang bitbit ang isang malaking maleta. Hindi umano pera, kundi libo-libong pirma ng mga sumusuporta sa petisyong may kaugnayan sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dyan muna tayo. Yung pirma na to, ito yung pirma na to, pwede po ba itong magamit para mapalaya si Digong? Mukhang alanganin po, 'di ba? Ang Pilipinas, sa tingin ko wala na pong magagawa para makalaya lang si Digong. Wala na po. Kasi ang ICC po, hindi naman po kontrolado yan ng Pilipinas eh. Wala pong may hawak sa ICC. Okay? Nangat yung ilong ko. Wala pong may hawak sa ICC mga pre, ano? At eto pa, ang pangit pa po dito sa mga DDS na to, ang nagpapapirma sila, di ba? Pati po mga minor de edad, mga pre, ay kanila pong pinapapirma. Di ba? Pinapapirma po nila pati mga bata na wala pa po sa tamang edad. Nilalagay yung pangalan, saan nakatira, address, lahat po ng detalye ng kanilang pagkatao nandun. Ngayon, legit, pwede po ba yan? Sa tingin ko, mali yan eh. Di ba? Maling-mali na ikaw ay papirmahin mo yung isang tao, lalo na minor de edad. Tapos lahat pa ng information kinukuha nyo. Di ba? So, dyan pa lang po, maling-mali na yan. Mali na po yan. So, ngayon, kahit pa siguro, anong gawin nila, hindi po obra to. Para mapalaya lang si Digong, hindi po. 'Di ba? Pero ako'y naniniwala na ito'y drama lang nila. Alam naman nila na hindi talaga nila mapapalaya si Digong sa ganyang diskarte, pero ito'y drama nila. Kasi malapit na nga po yung eleksyon eh. Halimbawa, bigyan ko kayo idea. Isa akong tatakbong senador. Ballpoint man. Na DDS kunyari ako.
Ang gagawin ko, mag-iikot ako, "Pirma na kayo, pirma, pirma, pirma." Hala, sige. Tas naka-live ako, may mga video ako. Tas, sasama ko sa Supreme Court. Dadalhin natin doon. Naka-live tayo, 'di viral na tayo. Tapos sasabihin ng mga DDS ngayon, "Tangina, ito lang yung nag-effort, oh. Siya lang yung nag-effort para lang mapalaya si Tatay Digong. Iboto natin siya sa 2028." Yun ang diskarte. Para iboto ka, kailangan mong magpasikat at gamitin si Digong. Diba? Tangina si Ballpoint man, ang galing-galing niya, no? Kalain mo, oh, may dalang mga pirma. Uy, tatakbo yan sa 2028. Iboto natin yan, ah. Kuha nyo na yung diskarte, gamitan lang. Pero alam po nila na yung mga pirma na yan, walang silbi yan. Walang kwenta yan. Kasi wala naman po sa batas natin na nagsasabi na pag nakalikom ka ng pirma, mapapalaya mo yung nakulong. Na nililitis pa lang. No bail, ha? Mapapalaya mo. Eh kung ganun pala, Bong Revilla. Aba, Bong Revilla, makinig ka. Tuturuan kita. Tawagin mo yung pamilya mo. Papirmahin mo rin. Mag-ikot kayo sa buong Pilipinas. Tapos pag nakalikom kayo, dalhin nyo sa Supreme Court para makalaya ka. Eh pwede pala yung ganun eh. Pwede pala yun, ah. Uy, Bong Revilla. Tangina, sipagan mo lang. Mag-ikot lang kayo. Tangina, makakalaya ka. Gayahin mo si Padilla, oh. Diba? Pero sabi ko nga sa inyo mga pre, ito'y drama lang. Kunyari, nag-effort sila sa papirma-pirma na yan. Pero ito po talaga yung plano para sa 2028. Para sila talagang iboto ninyo. Diba? Kasi syempre, sasabihin nga naman ng mga bobong DDS, nag-effort ka. Para lang, madala sa Supreme Court yung mga pirma na yan. Feeling ko, ginagawa ni Padilla to ngayon kasi tatakbo yan sa 2028. Diba? Alam na natin yung mga discarded dyan. Advance tayo mag-isip eh. Basahin po natin ito mga pre. Ayon sa ulat, bahagi ito ng ikatlong signature campaign na nakalikom ng mahigit 300,000 na pirma mula sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Layunin ng petisyon na hilingin sa Korte Suprema na resolbahin ang batas, ang habeas corpus petition na kumukwestiyon sa legalidad ng pag-aresto at sa mga sumusunod na hakbang kaugnay ng kanyang kaso. So, useless yan. No? Hindi po yan uubra, yung ganyan. So, na-explain ko na po na kung ano yung purpose nila dito. Okay? Yan po yung, sa tingin ko, yan po yung plano ng mga DDS na maglilikom sila ng pirma. Pag nakalikom na, nabuo na yung pirma, si Padilla ngayon yung magbibit-bit. Para sa 2028, pasok na pasok siya. Di ba? Galing. Drama na lang po nila. Yan po ay drama na lang po nila yan. Ma'am Teresita Dayo, salamat po sa pag-like dyan, ha. Siya nga po pala, sa hindi pa nakakapag-like dyan, ha. Like, share, subscribe na po kayo dyan. Imagine, tingnan nyo, ha. I-zoom ko lang po ito. I-zoom ko lang po. Tingnan nyo yung drama na to, tangina, bit-bit niya talaga, Para humanga kayo ba, tangina. Mahal na mahal talaga ni idol si Tatay Diggs, Siya talaga yung nanguna doon, Uy, tayo, ibuto natin si Padilla, ha. Tingnan mo naman, nag-effort yung tao. Boto natin yan, ha. Bistado ang galawan ng mga taong ito, So, kayo, mga pre, ano po yung reaction sa ating video na to, mga pre, And comment down below para naman po ay mabasa natin yung inyong
kanya-kanyang komento. So, yan. Ako ay magpapaalam po muna pansamantala. Hindi ko na po kayo maisa-isa dyan ha. Like, share, subscribe na lang po. Siyempre, share this video mga pre. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Abangan nyo yung mga upload ko mamaya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan.